ng problema sa internet because mabagal yung internet dito, nagpakabit po tayo. At kaya hindi tayo natuloy po nakaraan po Friday. So let us proceed sa ating pong study ngayon. It is about the Second Chronicles. As I mentioned before, na hindi po ito pareho ng First Chronicles. Agamat ay iisa po silang libro, pero sa Second Chronicles kasi, medyo malaki na yung scoop ng istorya dito eh. Hindi na siya umikot sa ilang tao, kundi umikot po siya sa maraming tao. At katulad po ng napag-aaralan po natin, na ang First and Second Chronicles, para po itong nirepeat lang na kwento with the additional touch. Kaya minsan, pagka nagbabasa po tayo ng book, actually, nung pinag-aaralan ko po itong mga tinuturo natin, nare-refresh yung aking binasa dati na naaalala ko at malaking tulong na rin ito sapagkat nanunumbalik yung kaalaman ko patungkol sa mga historical na mga tao. Na muli ko naaalala, o nga pala, nakalimutan ko na itong hari na ito. But because of the Second Chronicles or because of the synopsis ng ating pinag-aaral Bible summary, nare-refresh po muli yung akin. So, both ways lang po, isi-share natin yung ating knowledge at the same time, muli po nire-refresh ng Diyos yung ating pong kaalaman patungkol po dito. So let us proceed. Yan, ang synopsis po ito, book of, actually, typographic lang po ito. It is a Second Chronicles from 14th book of Old Testament na po ito. Hindi po doon na-edit. It is Second Chronicles, pang-14 na po ng libro po ng Old Testament. So ang author po ito, Apostle Esilic, after the exiled Jewish scholar compiled material from many historical resources to chronicle the history of the people. Binanggit na po natin sa First Chronicle po yan, na ito po, ang Chronicle po, it is a factual story po ng libro sa panahon po panahon po ni David, panahon po ni Solomon, at yung mga naunang hari. Ang pagkakasulat po nito is around 500 BC. Nangangahulugan po, lumipas na po yung almost 5 century, which was 500 years, bago po ito nakolekta. Either ito po ay collected mga materials, at yung iba po rito ay naisulat po. Maaaring nagsalin-salin po yan. At ang katulad bilanggit po natin, hindi nga po ito masabi kung sino nga po. This person is not named and remains unknown. Wala po nakakaalam talaga po ng author po ng Book of Chronicles. At katulad ng bilanggit mo natin, maaaring si Ezra po ito, isang pong propeta. Sapagkat base doon sa pagkakasulat po nito, yung pong date po niya is around 500 to 450 BC. Yan po ay panahon po ng mga propeta at panahon po yan ni Ezra. Si Ezra, Nehemiah, si Jeremiah, mga panahon po nila yan. So most probably po, si Ezra po, sapagkat siya po talaga yung may seriousness, yung merong talagang maalab na puso na muling i-revive yung pong pananampalataya nila kay Yahweh o kay Jehovah. Kaya sa kanya po, kinontribute po ito. Has been cited as possible candidate. Whoever the chronicler, ang tawag po niya chronicler, yung mga sumulat po ng chronicle, was he utilized official and unofficial documents to write this historical account. See, marami po siyang pinagkamitan ng mga klase po ng mga libro. As noted earlier, Second Chronicles originally was joined with our First Chronicle as one book, separated into two books since about 200 BC, when the Septuagint, which is the Greek version of the Old Testament, was translated. Panahon na po yan ni Julius Caesar, may panahon po ng Greek. So doon sinalin po yan, sapagkat ayaw po ng Grego, sapagkat itong araw pong Grego po ang siya pong malakas, about 200 BC, ang pinakamakapangyarihang bansa, ayaw nila ng ibang lingwahe. Ayaw nila ng Aramaic, ayaw nila ng Hebrew, ayaw nila ng paano klase pa. Gusto nila Greek. Since gusto nilang magpatuloy yung practice ng mga Hudyo, so ipinatranslate po ngayon yung pong Hebrew Bible into Greek word, which we call it Septuagint. Kaya isa sa pinakamatandang version po yan ng Bible, which is around 200 BC. Tuloy po natin. Anong pinaka-main theme po ng Second Chronicle? Second Chronicle contains the story of the kings of Israel. It discussed the 400 years
after King David. So nasulat po ito at ang istorya po nito, pagkatapos po namatay ni David 400 years, yun po ang istorya ng Chronicles. No? 400 years after David's death. King David, it is the Old Testament of the Bible. Second Chronicle describes the great temple. No, kung titingnan po niya yung detalye ng pagkakatayo po ng templo na ginamit po ng Diyos si King Solomon, andyan dyan niya sa Second Chronicle. Yung first part po ng Second Chronicle, makikita po ninyo kung paano dinesign nila detail by detail. Ang Diyos mismo nagbigay po ng detail. At ang lahat ng ginamit po rito, mga splendor mga materials, including mga precious stone, ginamit po dyan. That Solomon built in Jerusalem. This building was a great work for God. The temple was a very beautiful building, and the priests and the people came to the temple to pray. Yan po ang pinaka-theme po nung Chronicle, Second Chronicle. Ano po yung pinaka-theme niya? After Solomon died, his country divided into two countries. Nabanggit po natin yan. Yung sa mga First and Second Kings at kasama na po yung mga judges. Sa First and Second Kings lang po. At Prophet Samuel 1, Samuel 2. Nabanggit po yung divide po yan pagkatapos pagkamatay po ni King Solomon. Sapagkat ang ginawa po, ibabalik lang po natin, si King David po siya ang nag-unify ng dalawang kingdoms. Until sa anak niya po sa King Solomon, naka-unified pa rin po yan. Pero the moment na namatay po si King Solomon, nag-start na mag-divide yung pong bansang Israel. Nagkaroon na po ng Northern and Southern Israel. So yung Southern po, it is part na ng Judah po yun. Some of these kings were good kings who served God, but most of these kings were very evil. They did not obey God's law. They served false gods, and these kings were cruel to the people. So God allowed the enemies of these two countries, which is the Northern and the West and the Southern, na atakihin po ng kalaban nila. And at the end ng istorya po ito, the enemies destroy both countries. Imagine po ninyo yung bansang napaka-powerful. Yung bansang ang Diyos mismo ang siya pong nagtaguyod, ang Diyos mismo ang siya pong nagtayo. Nasira po yan, not because pinabayaan po ng Diyos, but because of the sin, which normally idolatry po ang nangginamit po dyan upang masakin po yung dalawang bansa. Pagka nag-go-on po tayo sa mga Bible stats, sa mga Bible, sa mga books, makikita po nyo kung paano po nag-ruin itong bansang Israel because ng kanila pong kaaway. It is around 450 to 430 BC. Sinulat po yan. Pareho na po yan. First Chronicle and Second Chronicle. Panahon nga po yan nila Prophet Jeremiah, Prophet Ezra, nila Prophet Hezekiah, sino po isa? Prophet Isaiah, kasama po dyan sa 400. During ng exile po yan. Yan po, nung sinulat po yan, between 400 to 430 BC, they are in the Babylon area. Kinuha kasi sila dyan ni King Nebuchadnezzar. Lahat ng yung mga may pinag-aralan at yung mga makikisig, tinangay po yan lahat sa puntang Babylon upang gawing servant doon upang manimpihan. So yan po pagkakasulat po yan. Kaya during the exile, sinulat po itong First and Second Chronicles. Number of chapters is 36 po yan. Ang overview po, ito po yung sinasabi po niya na makikita po natin. Second Chronicles cover the time from Solomon's ascension to the throne, which is 971 BC. Now, until the southern kingdom of Judah was finally carried into exile in Babylon, which is 586 BC. So 976 panahon na po ni Solomon po yan. 1000 BC panahon po yan David. So yung pong First Chronicle, most probably 1000 pataas. Yung po tinakaya ito pong Second Chronicle, 971 BC up to 586 BC, which is the exile. Panahon na po yan ng kanila pong in-exile nung sila po ay tinangay na papuntang Babylon. The focus on Judah. The author was more concerned with telling the story of David's descendants who reigned over Judah. That with the story of the northern kingdom of Israel, the centrality of Jerusalem, where the temple was located, falls in line with the book's overarching focus on the priesthood as well. So wala po tayong mababasa rito na bansa po na Israel. Ang mababasa po natin sa Second Chronicle, it is completely the king of Judah. Judah mismo yan.
yung umiwalay doon sa Israel. So, dineglect na po ng Otto yung kabilang side at nag-focus po siya sa kingdom po ng Judah. Kaya makikita po natin ito o malalaman natin mamaya na puro hari po ito ng Judah. At malalaman din po natin kung ano yung nangyari sa descendant po ni David. Si David kasi galing niya sa Judah. So yung descendant niya, tingnan natin kung paano ito nag-progress throughout the history po ng kanila pong istorya. Again, 2 Chronicles was probably written in the 5th century BC, which is 500 BC, following the return of a small group of Jews to Judah, following the fall of the Babylonian Empire. Kasi po, dito po, nung sila po ay sinakop po ng Babylonian Empire, may sumakot po dyan na ibang bansa. Makikita po natin mamaya kung sino nagbigay po ng kasi binigay sila namin dyan ng kalayaan. No? Pero during that time of Babylonian Empire, hindi po sila pinayagang bumalik sa kanila pong bansa. Kumbaga kinuha po silang alipin o katulong doon po sa lugar po ng Babylon. Intent on rebuilding the temple and settling the whole land, the little community soon found itself in a struggle simply to survive. The Jews eventually rebuilt the temple but languished for years in their fight to reclaim the land. Kasi po, ang istorya po nito kasi, nung inallowed silang bumalik sa kanila pong bansa, sa promised land, yung pong promised land nila na naiwan nila mga kaubayan is still under din po yan ng sinakop ng isang bansa. Mamaya makikita po natin. So nangangulugan, yung pong nag-exile, under po sila ng Babylonian at sumunod po doon, nung bumalik po sila, yung kanila pong bansa is still under po ng isa pong bansa. So still alipin pa rin po sila. Against this backdrop, the chronicler portrayed Jewish history focusing on the blessing God bestowed when leaders were faithful to law. So hindi lang po ito pinag-uusapan natin different kings, kundi ano yung naging aksyon ng mga hari na ito, which we can apply also in our church. No? Kasi ito, application po ito Kala natin na sa simple story po ito, but these things can be also applied for the church. But kung pinag-uusapan natin dito is kingdom, pero look at them, how this kingdom become a roller coaster. Babaksak, tatayo, which is sometimes is a good lesson for the church sa panahon natin ngayon. No, maraming church na bumabaksak. Because, kung titingnan po natin, they repeat the story of Israel. Inuulit lang po. Kaya nga po tayo sa Jesus, the great I am, we wanted to start talaga doon sa talagang yung mga old, yung mga talagang unang iglesia. Doon natin ibabalik po yun upang sa gano'n, yung ating faithfulness ay maibigay natin sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng tagumpay because the victory of the church is not for the title. It is not for the number of the attendee. It is not, we call it mega churches. Let us always remember the victory of every church in the world, katulad ng bansang Israel, is belong to God. Ang Diyos mismo nagbibigay po ng victory. Hindi po sila. No? Kaya titignan po natin kung paano natin mai-apply ito na buhay po ng mga hari ng bansang Judah o ng Kingdom of Judah sa panahon po natin na bilang mga tinawag ng Diyos sa isang iglesia. In the traditional Jewish ordering of the Bible, actually ang Chronicles talaga should be the last book. Kasi po, kung titignan po natin yan throughout ng history po ng Bible, in every synopsis, kasi meron po yung mga minor prophets. No, si Ezra, mababanggit po dyan. Si Jeremiah, si Isaiah. Lahat po ito, halos mababanggit ulit doon. Kaya ang sabi niya, to be honest, dapat yung Chronicle, the first and second Chronicle, should be the summary ng lahat ng mga libro, ng mga nauna pa rito. Kasi ikinuwento niya muna rito yung pinaka-huling-huli na nangyari. Bago, susunod dyan, yung mga detail na mga nangyari. Kaya sabi niya, supposed to be, this is the summarize of all the Jewish scripture. The first word in the book is Edom, the first character at the beginning of the story. And the last paragraph announces the return of Israel from the exile. So imagine po ninyo, binanggit yung Chronicle, which is from Edom, at to the pagbalik po ng mga Israel sa kanilang pong bansa, nung sila pina-exile. There are 21 rulers of Judah. 21 po yan, no? Napangkitin natin mamaya lahat, kaya bibilisan natin ng konti. There are 21 rulers of Judah in 2 Chronicles, and God put them all in the throne. Ang Diyos mismo umirang. Siya mismo nagbigay po ng throne dito sa mga taong ito. In fact, many of them have names that include
God's name like Yah. Kasi yung Yah kasi, it is related to the name of God. No? Kaya Isaiah, no? Jeremiah, yung mga Yah. Yan po ay related po sa pangalan po ng Diyos in the Hebrew words. All the names that begin with J or end in Aya reflect that like Uzziah, no? God is my strength. Ang ibig sabihin ng Uzziah is God is my strength, which is one of the king of Judah. In Abijah, no? Diyan na naman siya. Yeah, it means is my father. Will meaning po niya. Despite the religiously symbolic names, we're dealing with a pretty mixed bag here. Let's try dividing them like a Clint Eastwood right into the good, the bad, and the ugly. Kasi kinategorya yung mga hari good, bad, and ugly. Parang kay Clint Eastwood the movie po. At dito natin titingnan po kung sino itong mga haring ito na pumasa sa ating Panginoon, sino yung mga hari na talaga na kapangit ang istorya po ng kanilang buhay. So the book of 2 Chronicles is divided into two major events. Dalawa lang po yan. The first one is kay Solomon. Solomon, the king, which is pinag-usapan natin kanina, chapter 1 to chapter 9, yung pagluklok sa kanya bilang hari, pagpapatayo niya ng temple, andyan lahat po yan. Hihimay natin ng konti kumaya. At ang pangalawa po, Judah the nation. After po yan, yung successor po na hari, no, hindi na po iba nang galing kay Kesa sa descendant po ni David. Iba-iba na po yan kasi nagkukudita po yan eh. Marami na nagkudita. Makikita po natin kung sino-sino yung naging king po ng Judah as a nation, which is chapter 10 to 36. Mababa po yun. So let us start with Solomon the king. After David dies, in 2 Chronicle focus on the king that lives in Jerusalem. Now, again, there's a lot of overlap with the first and second kings. But there are many key differences. The author has left out all the stories, the kings of northern Israel. Wala na po kayo mababasa dito ng northern Israel. So, sinimulan nila kay King Solomon, natapos po yan for all southern. Yung southern po, ulitin po natin, kung northern Israel, they call it Israel. Kaya titilan po ninyo sa nababasa nyo sa Bible, there are two kingdoms that they talk about, Judah and Israel. Yung Israel po is the northern part. Yung pong Judah, it is the southern part. Magkahiwalay po sila. So he can just focus on the line of David. So dito po sa Chronicle, pag-uusapan lang po natin ang southern Judah, which is southern kingdom, which is Judah. Okay? Simulan po natin. There's a lot of new materials about these kings from David's life. He highlights the kings that were obedient to God, and he adds a new stories about how their obedience led to success in God's blessings. Dito po yung istorya po yan. Hindi po natin. But the author also adds new stories about kings who were unfaithful. Meron pong kwento patungkol sa mga faithful na hari at may mga kwento rin po ng mga unfaithful to God. At ano nangyari sa kanya? They didn't follow the Torah, which is the 10th commandment, or the book, the commandment of God. They led Israel to worship idols, and these kings faced horrible consequences. All leading up to Israel's exile, a mess of their own making. Sila mismo ang gawa ng kanilang kapahamakan. The whole section became a series of character studies where the author wants the later generation of Israel to learn from their family history and so become faithful to their God and the Torah. The book's conclusion is really unique too. The very end of the book, the king of Persia, si Cyrus. Yan. Yan po yung sumakop sa Babylon, tinalo po nila, and during that time, it is King Cyrus who led the Persian country. Siya pong pinakahari po niyan. And it tells the Israelites that they can go back home, return from exile. Nung pinayagan na sila ni King Cyrus, bumalik na kayo sa bansa ninyo, i-rebuild niyo yung city niyo, kasi city po nila, nung sinakop po yan ng Babylon, wasak na wasak po talaga yan. So talagang totally talaga parang platen. Yung parang plat na plat. So ang ginawa po nila, pinayagan na sila King Cyrus ng Persia, balik na kayo at gawin niyo yung inyong city, i-rebuild niyo. Kaya nga si Nehemiah, the rebuilder, tawag sa kanya the rebuilder. Ito siya po yung nag-rebuild ng wall muli. Kasi ang wall kasi, napakalaking meaning yan sa isang bansa, sa isang kingdom. Pagka may wall po, nangangulog ang 45 wall, nahirap po yung talunin.
So pinabibuild ulit yung kanilang wall at yung kanilang temple. He say, whoever there is among you, all of his people, may the Lord, his God, be with him, and let him go up. Ang ganda ng puso po ni Cyrus dito, ni King Cyrus. Pati yung Diyos po ng Hudyo, inacknowledge siya po yan. Talaga naman po yung kanyang ano. At maaaring ang Diyos na rin gumawa para ano pa makabaling ito ng mga taong ito sa kanila pong exile. And that's how the book ends with an incomplete sentence. Yun lang po sinabi po niya, pero hindi na po na-complete yung kanyang pong sentence. Let's sabi po niya, ulitin natin, whoever there is among you, all of his people, may the Lord his God be with him and let him go up. After that, wala na po yun. Now, of course, the author knows about the first return from exile and the stories of Ezra and Nehemiah. Yan, the rebuilder. Tatlo po yan eh. Tatlong reformist po yan. Hindi ko maalala kung sino yung isa eh. Yung isa po, si Nehemiah, siya po nag-build po ng wall. Si Ezra po, siya yung pong nagbalik nung teaching po ng Torah. At may isa pa po dyan na isang Pharisees. Hindi ko matandaan yung isa eh. But definitely madadaanan po natin yan. But clearly in his view, the prophetic hope of Israel were not fulfilled in those events. Hindi talaga na-fulfilled. So they're still waiting for those promised land and the promised king that will rebuild the Israel and they'll become their champion. Hindi po lang yan sa panahon po na yan. Alam naman po natin kung sino binabanggit po doon sa mga prophetic na yan. No? Hindi lang yan sa kanila until na dumating po yung New Testament. This incomplete ending shows that author's hope is set on yet another return from the exile. May darating ulit upang balik sila sa exile. When the Messiah will finally come to rebuild the temple and restore God's people. And that is the Lord Jesus Christ. The same pong hinihintay niya. And happened in 2nd century AD. Hindi na po siya BC. The book of Chronicles, the final book of the Jewish scripture, it ends by pointing forward. It called God's people to look back in order to look ahead. Because the past has become the source of hope for the future. Ano ito natin? Chronicles conclude the Old Testament story in search of an ending. And that's what this book is all about. Ano bang katapusan nito? Ano bang mangyayari? And this is all about 2nd Chronicles. Bakit po? Kapag papasok na po tayo doon po sa Judah as the nation. No? Ito na po. Yung una po, kay Solomon po yun. Ito na ngayon, Judah as a nation, which is chapter 10 to 36. Chapter 10 to 12, division of the kingdom and reign of Rehoboam. Si Rehoboam po is an anak po iyan ni King Solomon. Pinakamatanda po anak ni King Solomon. No? Let us remember, doon sa atin pong First Chronicle at doon sa nauna pa na mga Second Kings, no? Ang isang malaking pagkakasala po ni Solomon, ni Hari Solomon, aside, of course, from being a womanizer, yung nag-impose po siya ng slavery. Sa kanya po nagsimula po yan mga slavery. Marami po siyang kinuwang tao, pinagtatrabaho po niya na wala pong bayad. Slave nga po tag po yan. Plus, of course, after po ng slavery, the third mistake po ni King Solomon is impose taxation. Kasi nung araw wala pong tax eh. No? Ang nangyari po is parang freely given, freely received, freely given. Pero during that time, in order to magkamal pa ng malaking kayamanan po si King Solomon, nagpataw po siya ng tax. Nag-impose po siya ng slavery. Ngayon, pagdating po kay King Rehoboam, nung namatay po si King Solomon, lalo po niyang in-impose yung slavery. Mas lalo niya pinatindi po yung pong taxation. During that time, sa kingdom po ng Judah. He might be Solomon's son, but he totally mishandled the rebellion in Israel with its heavy-handed rule and causes the 10 tribes to break off and form their own nation. Yan na, nagkakagulo na. He's unsuccessful in getting them to return to the fold. The Chronicles say he did evil, for he didn't set his heart to seek the Lord. Si Rehoboam po, nagpatuloy po yan ng kasamaan. So, at ang nangyari po dyan, si Jeroboam po, yung isa pong nagrebelde po yan sa kanya. Sapagkat sa impose po ng taxation, at the same time, yung continuous po ng slavery, which is hindi po yun ang tinuro ng Diyos. Ayaw ng Diyos po ng slavery. But because of this Rehoboam, nagkaroon po na ng-break sa kanila pong 10 tribes. Nagpatuloy na po yan na mag-rebel. Noong araw sa panahon po ni King Solomon, somehow na-hold pa ni King Solomon.
because of yung riches ng kanilang bansa na natatamasa po nila. Pero pagdating po kay Rehoboam, hindi na po pumayag ang tao. They started breaking or caused the 10 tribes to break off. Chapter 13 is the reign of Abijah. After po ni Rehoboam, ang sumunod na hari po dyan is si Abijah. Si Abijah po is considered as a good king. Galing sila kay Rehoboam, which is a bad king, an evil king. Pagdating po kay Abijah, it is a good king. Pumasok na po ito. Ano po yung story po ni Abijah? This guy defeated Israel in battle and was described as a ruler who grew strong. Ganun lang po pinakano po niya. Kasi po, kung babasahin po natin ang 2 Chronicle, starting from chapter 10 to 36, yan po yung malilit na istorya po ng mga hari. Kaya normally po, pag sinamarize ko, ganyan lang po mababasa po natin. Nung dinipit niya po Israel, sapagkat divided na po yan eh. Nagkakaroon na po ng gera, itong kapwa Hudyo, ng Judah at ng Israel. Yung pong yung northern at yung southern. So dinipit niya po yan, at ang sabi po doon, he become more famous. Yung grow strong, hindi po yan lumakas. He become famous, si Abijah. At kinonsider po siyang good king because he follow what Torah or what the other kings na ginagawa po na sumunod sa atin kung Panginoon. Sumunod po niya, nung namatay po yung sumunod na, namatay Kung namatay na po si Abijah, ang sumunod po dyan ay si Asa. Si Asa po is an inconsistent king. Pag sinabi natin inconsistent king, either nagsimula sama-sama, naging mabuti, or na naging masama. Inconsistent nga po ang nangyari sa kanya. Bakit po inconsistent po si Asa? He's pretty faithful for most of his life. This guy hates other gods. Sabi niya, tama po yung kanyang simula. So much that he even kicked his own mother out of the worshiping idols. Ito po, sinipa niya yung worshiping idol nanay niya. Kasi nga, worshiper idolaters. Kaya sinipa niya sa kanyang bahay, you are no longer part of this house kasi hindi ka sumusunod sa ating tunay na Diyos. He has some victories in battle, but then he gets an alliance with Aram. Si Aram po isa pagan. Yeah. Kasi yan naman nangyayari sa kanya noong araw. Kung gusto mo mapalakas yung kingdom mo, makipag-alliance. Kaya ayaw ng Diyos ng ganyan. Kaya nga po yung bansang Israel is a pure Jew. Yun ang kanya pong pinagino. Ito, remember nung pong panahon po ni Joshua, nung sinakop nila yung promised land, iba yung ibang Jew doon nakipag-asawa dahil magaganda yung nakita nila Amalekites, mga Jebusites, kinuha nila asawa yun. At dahil doon, nagkaroon ng galit ang Lord sa mga tao nito. Ganitong ginawa nito, nakipag-alaya kay Aaron. This does not make God happy. When Asa gets sick and doesn't seek the Lord, God let him die. Namatay na po si Asa. Naggaling sa isang mabuting hari at bandang uli na uwi po sa isang pangasawang because of one mistake. Kaya ang Biblia po malinaw. Ang sabi ng Biblia, huwag tayo makipamatok kanino? Sa mga unbeliever. Kasi katulad, may istorya na yan eh. Alam na ng Lord na bagamat maaaring matapang ka o strong ka, but later on, because of yung compromise mo sa mga unbeliever, somehow yung character mo na nagkakaroon ng defect, nahahawaan ka, and later on, magiging corrupt na yung character mo. Katulad nito ni King Asa. So, namatay po siya, pinabayaan niya siya mamatay. After po ni King Asa, sumunod po si Jehoshaphat. Ito magandang istorya ni King Jehoshaphat. Kung meron kayong time, kasi kung titingnan po ninyo, yung mga hari po dito, either one verse or maximum 2 verse. Ganun na kayo istorya nila. Kasi halos dinadaanan lang yan eh. Pero may mga hari dito sa 2 Chronicles na medyo mahabang istorya kasi maganda istorya. At isa rito si Jehoshaphat. Ano pong istorya po ni King Jehoshaphat? King Jehoshaphat ruled the kingdom of Judah according to the commandment of God. Masumunod po yan. Talaga pong by the book, yung kanyang ginawa. At talagang great revival. Tinanggal niya yung mga idolatry, inayos niya muli yung kanilang paniniwala. Talaga naman pinamuluan niya ang bansang Judah sa pamamagitan ng strong na kamay
upang ibalik sa atin po Diyos. He removed the idols and restored the Levites as the priests in the temple. Kasi po nung araw wala ng Levites. Tinongkar na po yung Levites kung sino-sino po naglilingkod po sa temple. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, that those priests will come from the clan o yung pong lahi ng mga Levites. Nirestore po ulit yan ni King Jehoshaphat. Lahat po ng practices nila, nirestore niya po ulit yan para po maging mabuti po siya. At naging mapalad po ito si King Jehoshaphat. Sinasiyahan po ito ng Diyos. Tuloy po natin yung storya po niyan. He also fortified the boundary of Judah and Ephraim, which is his father Asa captured it for defense purpose. Ito po yung dalawang bansa na tinawag pong Kingdom of Judah. Judah and Ephraim. No? Si Ephraim po, it is anak po ito ni Joseph. Dalawa kasi anak ni Joseph si Manasseh at si Ephraim. So, yun po nakakuha po ng double portion. So, si Ephraim po, si Judah, sila po nagtati. And the rest ng 12 tribes, yung 10, nagsama-sama po yun at nag-form po sila ng bansang Israel. So, which father po si Asa, captured it for the defense purpose. He does not only seek God, Baal, as the practices of Israel, Judah, but he destroy it. Kasi si Baal po, ano po yan? Famous po yan. Labanan niya sa Babylonian. So talaga naman po hindi niya lang po pinagbawalan na sumamba kay Baal, kundi dinestroy pa rin po yan ni King Jehoshaphat. Because of his obedience to the Lord, fear started around neighboring country of Judah, and no one's to challenge him. Dinig nila, walang sino man ang pwedeng gumalaw po sa Judah, or else ang kalaban nila ang Diyos. Kaya si King Jehoshaphat, pretty po yan. Pero may mga pagkakataon kasi, nakala natin everything is okay. But may dadaan pong pagsubok in order to test yung ating pong pananampalataya. Katulad po nung nangyari po kay King Jehoshaphat. However, Jehoshaphat made an alliance with Israel and helped them for their battle against Ramoth Gilead o Syrian. Alam mo, because sabi kasi ni King Jehoshaphat, brother naman tayo Total, iisa naman yung lahi pinagalingan natin. So, anong nangyari po, tinulungan niya si King Ahab ng Israel. Sumama ka naman sa akin, tulungan mo kami, sakupin natin yung Syrian, which is the Ramoth Gilead. Yun ang pinakana. Kasi, itong Ramoth Gilead kasi, they're trying to battle the Israel. No? At sa takot po ni King Ahab, kinuha niya po si King Jehoshaphat, which is napaka-famous po during that time. Maraming takot po sa kanya. So, King Ahab consulted with his 400 prophets, and all of them agreed to proceed for war. No, kasi ang bansang Israel po, for your information po, bago sila makipaggera, nagpo-consult sila sa mga propeta. Kasi yun ang practice po ng prophet. Yun po ang trabaho po ng prophet. Mananalo ba kami o hindi? Sinabi ba ng Diyos na kami may magtatagumpay sa ganito? Kaya kinukonsult po nila ang prophet sa panahon po ng 500 BC. So this King Ahab, he consulted 400 prophets. No? And all of them agreed to proceed for war. Agree sila, mananalo tayo. Kasi yung unang-una, common sense lang kung tutusin po natin, talagang ito 400 prophet, kung sa'yo talaga manalo sila. Because King Jehoshaphat was there. Kaalay nila si King Jehoshaphat Kaya automatic po yan, naisipin nila, mananalo ka talaga. Pero meron kasing prophet, ang Judah during that time. Iisang propeta. Sino po yun? Si Micah. Ang sabi niya, however, a lone prophet Micah warned both kings for their loss in the death of King Ahab. Sabi nga ni Prophet Micah, huwag kang maniwala sa 400 prophets mo. Hindi galing niya sa Diyos. Maniwala ka sa akin sapagkat ako ang propeta ng Diyos. Which is, kami po siya sa Kingdom of Judah. At winandingan niya, matatalo kayo at ikaw, King Ahab, mamamatay ka sa gera na ito. Dapat because nag-iisa yan at maraming prophets, hindi pinakinggan. Bisan ganun nangyayari sa buhay natin Majority. No? Ang majority kasi doesn't mean or doesn't nangangulugan po. It is true. O absolute truth. No? Bisan because of the majority, sama-sama lang pakikisama lang. So nangyayari po, they don't listen to Prophet Micah. They continue to do the battle against Ramoth Gilead. Ano nangyari po sa kanila? Pinagp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 
No, kasama po si Josaphat, buti na lang dahil meron talagang habakan Diyos sa kanya, nakabalik po siya ng Judah, natalunan. Dumaan first time niya tinalo, natalo po siya. Because of what? Because of his disobedience. So, natalo po siya simply because of the Lord. While on the way to Judah, eto may isang prophet, si Prophet Jehu. Prophet Jehu rebuked King Jehoshaphat for the alliance with Israel. Ikaw ang may kasalanan, Jehoshaphat. Nakipag-alliance ka sa isang lugar, sa isang kingdom na hindi kinakasisiyahan ng ating Diyos. Imagine po ninyo, these people are Jew. No, pero sabi po doon, hindi sila kinasisiyahan ng Diyos. So, never to think na, okay naman ako, anak ako ng Diyos. Okay lang sa akin na medyo magsaling-saling, magkonting-konting kinakida, magkonting ulus-ulus. Hindi po pwede. Pag kasalanan po, even those elect people, tinawag po niyan. And yet, may punishment po sa kanila. Nirebuke siya ni King Jehu. Papauwi pa lang po ito, galing sa kanilang gera. Sinalubong siya ni Prophet Jehu at sinabihan siya na ikaw ang may kasalanan. You rebel against God. Sabi sa kanya. However, because of what he did to Judah, he was spared for the punishment he made. Kasi po napakalaki ng ginawa niya transition po ng Judah. And because of that, kinonsider ng Diyos po yun, hindi po siya pinarusahan. Yun lang po parusa niya nung natalo po sila sa war. Continue po natin. Jehoshaphat prayers and Judah's national fasting because of the danger they're facing against Ammon. Nung tinalo na po sila, eto na ngayon ang mga bansa. Sandali, hindi pala invincible nito si Jehoshaphat sapagkat tinalo sila ng Syria. So anong gawin natin? Let us do an alliance. Tatlong bansa po ito, Ammon, Moab, and Seir. Nag-alliance po sila with one purpose. Sakupin natin ang Judah. And during that time, naranasan na po ni King Jehoshaphat sa pagkatalo po niya. Natakot po siya nung nalaman niya itong malaking bansang ito nagkaroon po ng alliance na isang purpose. Sakupin yung kanilang lugar. So natakot po siya. Ang sabi po niya, because of King Jehoshaphat prayer, nag-pray siya, nag-declare po siya ng prayer and fasting. So, para sa pinakano, upang makuha nila ulit yung favor ng Lord. So, hindi lang po siya ang nag-declare, kundi buong Judah ang inutusan niyang mag-declare ng prayer and fasting. For what? So, remind God, Lord, that we've been faithful to you, that the kingdom of Judah is, it is your country, it is your people. Remind nila muli ang Diyos. And people's humbleness, kanilang pagiging humble. No, yung iba po dyan, nagwasak po ng kami, katulad po ni King Jehoshaphat, upang ipakita yung pagpapababa sa ating Panginoon. Ano po nangyari after po ng kanilang prayer and fasting? God saved it from Ammon, Moab, and Seir without going to war. So just to give you a good story, ang kalaban lang po ng mga taong ito is instrumento lang po ang ginamit. No? Yung mga patugtog lang po. Nung narinig po ng tatlong bansang ito, napagkat nagkakamp sila papunta sa Judah, doon sa pinagkakamp nila, sinalubong po sila ng mga awit ng ating Panginoon. Alam niyo nangyari, sila nagpatayan. Itong Ammon, Moab, and Seir, without sending the military forces, the King Jehoshaphat. Look at this, how God, doing miraculous things for those kings that, obeying or following His words. Kaya po yan ang pangyayari sa kanya. Malaki pa salamat po ni King Jehoshaphat. At yun po ang nangyari po sa buhay po niya. Meron pa po yan, storya. Ano pa po? Mamaya, masama pala yun. Si King Jehoshaphat po, namatay na po yan. At ang pumalit sa kanya, si King Jehoram. Now, after po ng isang matagumpay, mapagpala at maayos na bansa, ganda po sa kay King Jehoshaphat, nung namatay po siya, ito po si Jehoram ay isa pong masamang hari. When this king takes over the throne, he kills brother to eliminate any competition. Kasi naglalaban po yan kung sino maghahari. Ang ginawa nitong si King Jehoram, pinatay na kagad yung kapatid. Parang wala siyang kahati sa kanya kung paghirang bilang hari. Even though he gets a warning letter from the prophet Elijah, that's prophet Elijah. Elijah himself, Jehoram ignores God at every turn. Talagang hindi niya pinakinggan, talagang ko napakasama. Finally, the Lord struck him his bowels and with incurable disease. Nagkasakit po ito. And refused to pay for the colonoscopy. Yan ang pinakano po niya. If that sounds painful, that because totally was. His
bowels eventually fall out, and that's it for him. He died. Nagkasakit po ito because of his rebellion. Kaling sila sa mga saganang panahon na era, pumalit po si Joram, kanya po nangyari po sa kanya. Next po, the reign of Ahaziah in Atalia. Dalawa po ito. Sino po si Ahaziah? Si Ahaziah po is the king did all kinds of bad stuff. Pareho po ba dyan? The king did all kind of bad stuff under the influence of idol-worshipping mother. Si Atalia po yung kanya pong mother. God is not too amused when he helps all those bad rulers in Israel. Either so, he was captured while hiding in Samaria and put to death. So, nahuli po siya ng mga kaaway po niya, nagkatago po siya, at siya po ay pinatay ng kanya pong kaaway. Ito po yung mga idol worshiper. Mag-ina po yan. No, ano pong ginawa po nun? Nung namatay na po si Ahaziah, nagkaroon ng pagkakataon si Atalia bilang queen, nanay po ni Ahaziah, kaya po kinuha niya yung trono. Was supposed to be, it belongs only for a male, no? Kasi hari kasi, lalaki yan. Ito ngayon, na ito. Sundan po natin, si Queen Atalia, our one and only female ruler. She also the only monarch in Judah who's not descended from David's house. Hindi na po galing kay David ito. Things do not go well for her. After her son is killed, Atalia sees a chance to destroy all the royal family. Sabihin, yung supposed to be the rights na siyang susunod na maghahari, dahil nga siya ay naging queen, naging makapangyarihan, immediately lahat po ng royal family pinapatay yan para wala pong susunod. Kanya po yan sa family of Judah sa chapter 22 verse 10. That means having her grandchildren murdered, taking the crown of herself. Not only is she a worshiper of Baal, she is a terrible person who ruined just about everything. Eventually, her own people rise up against her in a coup and exited her in the streets. We kind of saw that coming even though she didn't. Pinatay po ito na sarili niyang tao. Kasi napakasama po yan. Ayan po, kudita po ng kudita. Marami po siyang in-execute in order to retain yung kanya pong power. Nanay po yan ni Ahaziah. After po niya may pumalit, si Joash. Si Joash po is still an inconsistent king. No? Meron tayong good king, meron tayong bad king, meron tayong mga inconsistent king. Kaya may inconsistent king tayo doon. Ano po nangyari po kay Joash? Pakinggan ko lang, sorry po niya. He had a rocky start in life. He was almost killed by his grandma, but was whisked away to be raised in the temple for 7 years. Lumaki po ito sa temple. Kasi nga po, may rebellion sa kanila rin lugar. Kaya yung grandma niya, balak dito papatayin. Once he gets his chance to sit on the throne, this king restores God's house to his former glory. So, the moment, kasi si Joash, siya po ay lumaki sa kanya pong grandma, pero yung grandma niya is idolaters. Pero ito si Joash, malaki yung kanyang paniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya natira nga po ito sa temple nung siya po about to i-murder or i-kill na kanya pong grandma. So, doon lumaki po ito. Nagkaroon po siya ng chance na mag-restore. Kasi siya po next in line. So, nangyari po is, nung nagkaroon na po siya ng ni-restore niya po yung kanya pong former glory. Later in life, he has change of heart and abandoned the house of the Lord. So, from good going to bad. And serve the sacred poles and the idol. Ano yung sacred poles? Ano yung sacred poles? Ito yung poles na ginagamit ng araw bilang simbolo po ng panahon po ni Moses. Kaya, yan po ang ginamit po nila. Yan ang ina-idols po nila ngayon. Ay, hindi naman po ina-idols yan. Ayaw ng Diyos yan, kahit even though na ang Diyos ang nagsabi, there is a specific and definite purpose lang po yan. Pero ito po, sinamba po nila. Hindi nagkaroon po sila. Yun po yun. After he kills the son of the high priest and is wounded in battle, his own servant finished the job and pumped him off. No one sad about it. So, wala po nalungkot. Sapagkat siya po ay naging masama din po at yung kanya pong pinapatay na anak po ng high priest. So, yun po reign po ni Joash. Wala. Nasumunod po si Amaziah. Is also a bad king. Chapter 25 na po tayo. God doesn't like it when Amaziah hires soldiers from Israel. Notice how we avoid calling it the amazing Amaziah. Even though he doesn't take them to the battle, he turns to the aid of other non-Yahweh deities.
when he finds out that God has determined to destroy him. He flees Jerusalem but is hunted down and killed by his own people. Anyway, ang simula po nito, nag-hire po siya ng mga Israel doon sa kabilang kingdom, hindi po galing po ng Judah. Pero ang problema, hindi naman po niya, parang reserve ang ginawa po niya. At ang pinaka-malaking pagkakamali po ni Amaziah, na yung mga non-deity, yung mga hindi Diyos, mga Diyos-Diyosan po, yun po ang ginamit po niya para po humingi ng tulong. When he finds out, ang Panginoon po nagalit sa kanya and he wanted to destroy him. At ang nangyari po, ginamit ng Diyos yung kanya po mga servant ay mga kanya pong tao upang siya po ay patayin. So chapter 26 po tayo. The reign of Uzziah. Ito po ay inconsistent king din. Uzziah did some good things like winning wars, building armies, and worshiping God. But then he has to go and get captive. He barges into the temple and demands to enter the special holy place and serve for the priest. And the Spirit of God, of course. In the end, a leprous disease broke out in his forehead because God sees this as a major violation of the temple protocol. Kasi Uzziah kasi sumikat po ito. Ang kwento po niya, magandang kwento niya. Because God is with him, pinangako po ng God sa kanya. Yung kanya po mga armies, yung kanya po mga battle, nananalo po siya ron sapagkat kasama niya po yung Diyos. Pero lumaki ang ulo po ni King Uzziah. Bakit po? Naisip niya, since pinapanigan ako ng Diyos and the God is with me, yung holy place, which is the third part po ng temple, which only the priest allowed to enter that place, kasi most holy place na yun eh. Ang ginawa po nito, sa yabang, pinasok niya yung lugar na yun. Pinupunta, si Moses nga, hindi nga makapasok. At talagang special servant ng God, hindi nga makapasok. Ito, ganun ginawa po niya. Because that is a big mistake na ginawa po niya. Nagkaroon po siya ng leprosy at bandang uli po, namatay din po siya because of the sicknesses. Because of the major violation po ng protocol po ng temple. Si Jotham po isang pong mabuting hari. Bakit po? We don't get a lot of info about this king, but what little we do here is good. He built towers, defeated enemies, and did what's right in the sight of the Lord. That's a lot more than we can say for some other kings. Yun lang pong istorya po niya. Hindi masyado din pag-detalye, pero sabi po dito, siya po ay nag-build po ng towers, pinatektahan niya bansang Israel, ang bansang Judah, at gumawa po siya ng mga bagay na tama po sa ating Panginoon. This is sa chapter 27, verse 2. At enough na po yun para sawagin po siyang good king. Anyway, walang bilanggit po sa kanya, kundi masamang nagawa po niya. Si Ahaz po isa pong bad king. Bakit po? He worship other God and pays the price for it when he's defeated in battle after battle. He's the worst of the worst with his idol worship. Bakit po siya naging worst to worst? Kasi he even sacrificed his own son in fire and destroyed religious objects in the temple. Nag-practice po ito ng human sacrifices. At anak niya po ang senador po niya. Para bang nangyari pagka yung kay Abraham, no? Nung naalay po ni Abraham si Isaac, akala niya makakuha siya ng magandang merit. Siguro ganun yung patterns po niya. Kaya ang ginawa niya, even na mag-sacrifice siya ng kanyang alipin, mag-sacrifice siya ng ibang tao, i-sacrifice his own son. So magitan po ng pagsulong just to get the merit of God. Ay, ka-abominable po yan. Kasuklam-suklam sa ating pong Diyos yung ginagawa po niya. He sounds like a real psychopath. When he dies, the people didn't bring him into the tombs of the king of Israel. Siya lang po ang hari among the Judah ang hindi po nilibing doon sa libingan po ng mga hari. Which is nasa chapter 28, verse 27. Because of this, yung kanya pong napaka-psychopath na practice po at nakakarumahan talaga yung ginagawa po niya. Chapter 29, up to 32, the reign of Hezekiah. Ito po isa pong magandang story din po ito. Kagaya po si Jehoshaphat, ito po ngayon si King Hezekiah. Ano po nangyari kay King Hezekiah? Many generation later, the king restored the temple in Jerusalem to its former glory. Pinalik po yan, muli, no? Kaling na ng masama ang bulukan ng mga hari, binalik po ni King Hezekiah dun sa former glory po niya. Then even started the Passover. Kasi wala na Passover nung araw. Ngayon, binalik po niya yung Passover celebrations in Jerusalem. He tried to unite the north and the south again by calling a truce and throwing a huge party. In-invite po niya yan eh. Nagkaroon sila ng malaking party
upang ma-unite muli yung talagang dalawang divided kingdom. Ang ganda po ng istorya po ni King Hezekiah, kahit yung puso po niya. He also managed to defeat the Assyrian Empire, which at that time ay kinakatakutan po ng Israelian. Kasi napaka-powerful po ng Assyrian Empire. Pero because napakaganda ng ginawa po ni King Hezekiah sa harap ng ating Panginoon, ibinigay po ng Diyos yung Assyrian Empire sa kanya pong kamay. No? At ang nangyari po in the end, he got sick, but Hezekiah humbled himself in 32 verse 26 and God killed them. Ito yung tao binigyan ng panibagong 15 years. Tandaan po natin, si King Hezekiah po, kung siya pinagkasakit, lumapit ako sa Prophet Isaiah. Ang sabi po niya na Prophet Isaiah, God said that you will die and you're sick. You will die today. Yan ang pinakanutunan. Pero di po nakakalayo si Prophet Isaiah after po manalangin po si King Hezekiah, binalik po yan. Binalik ng Diyos Prophet Isaiah para declare na siya ay muling mabubuhay. Pinagaling po siya. At binigyan po siya ng panibagong 15 years. Kaya kung gusto nyo magbigay pa ng extension ng buhay po natin for 100 years, wala pong problema sa atin kung Diyos yan. Sapagkat kaya-kaya po. Kung ginawa niya kay Prophet Hezekiah, pwede niya gawin sa atin. Provided na tayo po ay sumusunod sa ating po Diyos. Yung pong condition po dyan. At yun ang kinonsider po ng Diyos kay King Hezekiah. Sumunod pong hari, the reign of Manasseh and Amon. Ito po, sino po yung Manasseh and Amon? Si Manasseh po bilang inconsistent king. Bakit po siya nang inconsistent? Manasseh started out worshiping other God. So nagsimula na po sa masama. So God sends the Assyrian Empire to teach him a lesson. Dahil hindi ka na naman sumusunod sa akin, normally ang consequences, ibibigay ko ang bansa mo doon sa mga nagpapasakot, which during the time, the Assyrian Empire. To teach him a lesson, after he captured and sent him to exile as a prisoner, Manasseh has changed of heart. Maybe Yahweh is the right way after all. He begs for forgiveness and God give it to him. And it takes a little time in the slumber for him to figure out that the Lord indeed was God. Then later on, na-realize niya na yung kanilang Diyos na tinanggihan nila ng araw, it is really indeed was God. Kaya bumalik po siya. Inconsistent po siya. Galing siya sa pagiging what you call this, idol worshiper. Pero later on, bumalik po siya sa ating Panginoon. Gusto mo saan niya si Amon. Dalawang hari po yan sa loob po ng chapter 33. Hindi po itong mabuting hari. Siya po ay bad king. He is not sufficiently humble and also loved idols. Eventually, his servant conspired against him and killed him in his house. So, idol worshiper po ito. Which makikita natin sa 32 verse 24, pinatay po siya ng kanya pong servant. Sapagkat siya po ay hindi na po idol worshiper, kundi masamang tao po, even sa kanya po mga servant. Sumunod po, 34 to 35, no? The reign of Josiah. Josiah po is a good king. Bakit po siya naging good king? He was only 8 years old. Batang-bata po ito nung naghari. When he took over control of Judah. But he quickly became a royal powerhouse. Sabihin, 8 years old. Nung naghari po siya, he became a powerful house. Bakit po? Kasi talaga namang binago na talaga ang bansang Israel, ang bansang Judah dyan. Not only did he walk in the ways of his ancestor David, but he destroyed all the idols in Judah. Reformist po ito. Talagang dinestroy niya talaga. Wala siyang tinira na idol. Wala tayong tinira sapagkat niya po ay hindi tunay na Diyos. He continued with the Passover celebration that Hezekiah initiated and even discovered a new book of laws written by Moses. Meron kasi sila tagpuan doon sa temple na nakatago. No? Yung mga sulat ni Moses. That's a big fight. In the end, he ignored a couple warnings from God and was killed in the battle. But all in all, he deserved our admiration. Bagamat may mga battle po siya talagang battle na in-ignore niya yung warning po ng ating Panginoon. Because sometimes kasi yung mga passion at yung pong ating natatangay tayo doon. So sometimes hindi natin bisa nadidinig ng ating Panginoon ito nagbibigay ng warning sa atin. But overall po, napakaganda po ng buhay po ni King Josiah. At 36 po, the reign of tatlo na po sa 36, apat po yan eh. Si Joas, Jehoiakim, Jehoiachin, at sa Zedekiah. Isa-isa lang po natin mabilis po. Si Joas po ay isa pong masamang hari. Bakit po? He only reigns for 3 months before the king of Egypt deposed him. Epic fail. Sa 3 months lang po, hindi siya nagtagal unless yung iba po tumatagal po yan ng 20, 40 years. Siya po 3 months lang at in-exile na po siya, i-depose po siya.
ng bansang Egypt sapagkat sa kasamaan po niya, ibinigay po ng Diyos yung kanyang kingdom sa King of Egypt. Sumunod po, si Jehoiakim, isa rin po masamang hari. This guy did what was evil in the sight of the Lord and got whisked away to exile in Babylon. We learned the book of Jeremiah that when Jeremiah tries warning him, he burns all the scroll of prophecies. So Jeremiah's scribe has to start over from the scratch because of Jeremiah neglected to save the files of the Dropbox. Wala pa kasi ng araw ng Dropbox. Hindi niya itabi. Wala pang, ano pa yung Dropbox nito? Sa store. Ayun yun. Wala pa ngayon. Kaya si Jeremiah kasi hawak kanya lagi yung kanya scroll. Kasi propeta ito, binabasa niya lagi yung scroll niya. Eh sa galit ito ni Jehoiakim, kinuha niya, sinunod niya yung prophecy na scroll ni Jeremiah. Kaya ginawa na, sinulat po ulit siya from the scratch. Yan ang pinakano ko. Ano kasalbahay itong tao nito. Talaga namang pati yung propeta ng ating Panginoon na gusto talagang kalabanin. Sumunod, si Jehoiakim also is a bad king. Sunod-sunod po yan. Another king who did what is evil in the sight of the Lord and earned a one-way ticket to Babylon. Iyan po yung mga sinakot na sila ng Babylon na tinagay na po ng Babylon sapagkat hindi ko naging mabuting araw. Hindi na wala na. Doon siya namatay sa Babylon. At ang huli po, si Sidikaya, isa na nung panibagong bad king. Bakit po? The last king of Judah was actually a puppet of Babylon who, you guess it, did what is evil in the sight of the Lord. He probably should have listened to the advice of the prophet Jeremiah, but he decided to go his own way. Jerusalem is leveled and the people are exiled thanks to his effort. Sapagkat ito po ang aking kasalanan po na Sidikaya kung bakit hanggang ngayon ay na bandage ko ang bansang Israel. Ano pong kasama rito nito? That's it. Out of 20 kings, only 5 of them were righteous. That's not a very promising track record. Let's talk what they have in common. What in the Chronicles opinion makes someone a successful king? Tignan natin yung kanilang common. Reformist. Tama. Again, we see the same similarities with the other greatest king. When these kings are good, they're very good. They worship God. Getting rid of idols, taking care of the temple, and winning wars. Blessings. Blessing upon blessing, blessing upon victory upon victory. But when they bad, that means idol worship, distrust of God, and even murder. Curse ang naabuti ng mga tao. Ano yung moral lesson po natin? The post-exilic Jews need a reminder of who their God was and how He worked. History provided the best lesson for them. The author uses the history of Judah to demonstrate that God blesses His people when they remain faithful and joyfully worship the Lord. Buti na lang, lagi natin binibless ang Lord dito sa Jesus, the great I am. Kaya naman, doon lagi yung joy at yung ating blessings sa ating mga Panginoon. One writer stated that history itself is a call to worship and an invitation to hope. If the struggle community of Jews in Judah will put God first and discard the generation of the past and show their commitment by similar zeal for worship, the Lord will surely show His faithfulness to them. The line of David will yet again take Zion's throne and the kingdom of God be established all over the earth. Talaga yun naman po, so sila, yung obedience sa kanya po mga salita. God bless po at mamaya po may question tayo. See you next week po. See you next Monday at lalabas ko po yung question mamaya. So, sino muna may question? Simulan na po natin. Pakala po, ako po mag-question. Baka may questions? Hello po. Hello. Ako po, meron ako questions. Okay po. Kasi di ba nandito tayo sa Chronicles, yung mga history of histories, yung mga patotoong mga nangyari sa mga hari ng Israel. At saka merong isang hari, may isang nag-reign na change na talaga yung course, even the history of history, dahil siya lang yung bukod tangi
na hindi part ng David's root. Yung hindi siya galing sa bloodline ni David. Which is yung nanay ni Ahaziah, si Yes. Atalia. Okay. Ang question ko dito, kasi si Atalia came from Jehoshaphat's side, di ba po? Dahil pinasawa siya ni Jehoram, yung anak ni Jehoshaphat, asawa niya si Atalia, anak nila yung yung namatay na bata. Oo. And it happens to be na si Atalia is anak ni Ahab and Jezebel. So, dito ko gustong expound kung yung lineage ng dugo, kung yung pinanggalingan ng ano natin, descendants natin, if it's a murderer or there are hideous, pwede pala talagang ma-inherit siya generation by generation. Ang question ko yun. Salamat po sa question. Napaka-challenging po. Actually, yung mga binanggit mo, talagang lineage yan ni Jezebel, ni King Ahab. Yun talaga yung pinakano po yan. Ang Bible kasi sabi, mayroong generational curse. Kasi binanggit naman yan, pinakano. Because of the original sin, yung curse talaga naisasalin po yan. But during that time, for me, I do believe it is the decision of these people. Sila mismo pinakano po dyan. Kung titignan po natin, may mga hari po tayo inconsistent, no? Either galing sa masama, biglang babae, o babae, biglang magiging masama. No? At hindi natin masabi sa kanila yung kanilang blood ay magkahalo. No? Yung iba dyan is pure blood talaga, galing talaga sa royal family. Yung pinakano po dyan. But because of the decision, actually may question ako mamaya dito, sama sa question yun. But for me, somehow siguro, mayroon siguro generational curse. But for me, it is a decision ng naghari ng kung paano na pinalakad yung Israel. Now, I will tell you why it is a decision. Kasi kung generational curse ang naani natin, no, I can blame God. Lord, talagang hindi ako magiging mabuti. Kasi may generational curse ako. Yung talagang nakipatutungan talaga. Gusto ko maging mabuti dahil curse yung aking pinanggalingan, talagang wala talagang magandang lalabas sa akin. But hindi ganun. Ang sabi ng ating Panginoon, because they choose to become bad, they suffer for their consequences. Yun ang pinakano po doon sa akin. But definitely there is a generational curse. Maybe in other terms, no, in other kind of sicknesses, in other kind of spiritual battle, maaari sigurong i-apply natin yung generational curse. Meron akong nabasa, scientifically, kahit na yung malayo mo ng kamag-anakan, nakukuha mo yung mga traits niya, yung mga kaugalian niya, yung mga mannerism niya. So, pinag-aralan ng science yan. Yan daw nakukuha mo. So, kaya minsan maririnig natin, lalo na dun sa nung bata pa ako, nanay niya kasi ganun, kaya siya ganyan din. Sabihin ko na yung word, Makate. Sabi niya kasi nanay niya Makate din. Ganito, ganyan. So, totoo talaga yung generational curse. Pero, it is you pa din ang magde-decide if you want to be set free from that generational curse. Kasi ang sabi nga, nakakat na yung generational curse sa'yo kapag ikaw nag-decide ka, let's say, yung generation ko, yung generation ko, sa lahi namin, tinanggap ko ng Panginoong Jesucristo, di ba? Bilang Diyos at tagapagligtas, nirenounce ko na yung mga rebulto sa buhay ko, yung idolatry. Therefore, mula sa akin, hanggang sa mga susunod na lahi ko, wala na yung generational curse. Pero, kung yung magiging lahi ko, let's say, si Pao, si Ivy, or may isa sa kanila, pumili na maging masama at bumalik dun sa pag-worship sa mga idols, then mag-uumpisa na naman yung curse dun sa pamilya. So, yun po yun. Amen. Kaya ang kagandahan sa Panginoon, it's only, it takes faith, no, to worship God. Yung puso ba na babalik tayo sa Kanya,
At sabi nga, lahat ng kasalanan natin, di ba, black out, di ba? Nililimot niya kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan. Kinakalimutan ng Panginoon yung mga pagkakasala mo. Gayon din yung lahat ng mga first na nasa sayo, bunga ng pagkakasala ng ninuno. Mabubura yun dahil sa obedience po. Yun, number 1, keyword natin is obedience. Sige po, Kuya Joel, may question? Nasa sayo, bunga ng pagkakasala ng ninuno. Mabubura yun. Mag-unmute pa kayo kay Joel. Dagdag ko lamang po tungkol doon sa halimbawa parang minana ng anak doon sa magulang or ano. Minsan po para sa akin ayon po doon sa sa kinalakihan, kahit nasabihin po natin na lahi siya ni ganito, pero kung sa kanyang kinalalakihan ay yun pong ibig pong sabihin kung ano po yung tema ng lugar na kinalakihan ay doon po siya rin makaka-adapt kung ano po yung magiging ugali. Let's say sabihin po natin sa isang pamilya na adik, kung siya isang pamilya na adik na talagang lalaki po siya na ganun. Subalit na kahit nasabihin natin na isa sa pamilya na adik, kapag ka po ito'y napapunta sa isang lugar, kumbaga parang doon po sa nakalakihan. Kumbaga, nurture versus nature. Yung nature mo, ito yung dito ka lumaki, pero na-nurture ka sa kapaligiran na ganito, yung environment mo ganito, so na-adapt po. Kaya, kumbaga, nurture versus nature. Kaya ang sabi nila, pipiliin daw po natin yung mga makakasama natin, di po ba? Kaya palagi namin sinasabi, bad company corrupts character, sabi po ng Bible. Mapasama ka sa mga masasamang kaibigan, pati po ikaw ay magiging masama. Kaya pipili po tayo ng mga taong makakasama natin. Pero kung wala tayong choice, di ba, minsan, mahirap talaga eh. Wala akong magawa. Sa tondo ko natira, sa slum area ko natira, doon ako lumaki. Still, meron pa rin naman talagang galing sa mga lugar na yon. Pero pinili nilang maging mabuti. Di ba? Kasi meron po, halimbawa, may kasama po kami sa airport noon, si Edgar Orlino. Yung pong magulang niya ay hiwalay. Halos po yung mga pamilya niya hiwalay. So, nung siya ay kakwentuhan ko, ang lagi niyang sinasabi, ayaw niyang maging katulad Yung magulang niya. Yung pamilya niya, yung lahi niya, ayaw niyang maging ganun siya. So, to make the story short, ako po, judgmental ako nung panahon na yun. Sabi ko, kung ganitong pamilya nito, baka ako din nahiwanan nito. Baka ako, hindi ito maging matapat sa akin. Gwapo pa man din. So, kung ang ginawa ko, sino po nagluluto? Tapos ginawa ko, syempre, hindi ko po siya inayaang magtigaw sa akin. Tapos po, naging asawa niya yung kasamahan namin din, na taga Pampanga din, na kaibigan ko din. Alam niyo po, pinanindigan niya. Hanggang ngayon sila, maganda po yung buhay nila, maganda yung pagsasama nila. Kaya it is always a choice talaga, no? Sabi ko. Ikaw din talaga pala pipili eh. Kaya sabi po dito yung taking accountability, di ba, Daddy? Kasi ikaw ang pumili niyan, hindi mo pwedeng isisi sa magulang mo kasi lumaki kang mahirap. Hindi po pwede. Kasi meron kang pagkakataon na pwede kang yumaman, pwede kang magsumikap. Tapos lumaki ka dun sa mga pamilyang kriminal, pwede ka namang hindi maging kriminal. So, pinili mo. Ngayon, kung anong pinili mo, dapat accountable ka dun. Huwag mong isisi sa iba. So, kung nagkasala ka, kasalanan mo yun, huwag mong isisi sa iba. Di po ba? So, yun po, Kuya Joel. Kung may dadagdag pa po kayo. Anyone would like to add or maybe another questions? Okay.
Habang Sige, habang naghintay, ako muna magka-questions. Okay? It is an interactive at anyone can answer the question. Okay, siguro nakita sa screen, no? Oo. Nakikita po sa screen? Hindi pa. Ilabas mo kasi. Ayan. Yan. In your own Wala. opinion, why the ayan. good kings so? How the good kings receive blessing for their obedience to God is still walk in darkness. Ang galugin ko pa noon, maaaring siguro magulo yung akin, no, eh. Bakit may mga hari na pinakita natin, parang masama, inconsistent, tapos mabuti, after mabuti, masama na naman. Bakit may mga hari na alam naman nilang istorya ng kanilang mga sinundan na hari, pagka matapat ka, masunurin ka, pinagpapala ka, bakit pinili pa rin maging masama? Ano sa palagay niyang dahilan, in your own opinion? Challenges pass. What do you mean challenges? Yung temptation, more on temptation kasi nandyan na yung power, nandyan pa yung wealth. Sometimes, most of the times, ito yung stumbling block ng tao. Kahit gaano ka kabait, even if you were mold good, you started good, your intention is good, nako-corrupt in the middle kasi nakikita mo na the surroundings is corrupted. And plus, ito yung panahon ng war. Sa giyera kasi, talagang maraming hideous thing na nangyayari. Kumbaga, yung iba sa kagustuhan talagang mag-reign ng matagal at sa kagustuhan na mas maging powerful, nawawalan na yung hindi na nila sometimes naririnig yung mga good advices ng mga prophets nila, katulad nung nangyari kay King Josiah na nagkaroon din siya ng harden of the heart dahil there was a time na hindi rin siya nakinig sa ng Holy Spirit sa kanya. Wala pa palang Holy Spirit nun. Yung mga messages ng mga prophets sa kanya. So, mostly ang nakikita ko, the bottom line is, ang power, money, ang mostly nakaka-corrupt sa kasi ito, nasa era sila ng conquering of places at saka yung pagpapastrengthen ng kingdom. So, talagang wala masyadong peace of mind, mostly guarded dahil maraming nag-a-attack. So, yun lang po, yung opinion ko. Sundan ba yung sinabi ni Ate Rona before na magkawagulit ako ng sasagot? Kung ganang reason, halimbawa, kung inconsistent yung hari, nakita niyang mabuti yung sinundan niya o yung nauna sa kanya, tapos susundan niya ng kabutihan, tapos bigla siyang later on mag-segue o mag-iiba ng daan, maintindihan ko yun. Paano kung ang hari talagang maganda, mabuting sindan ko? Di suddenly naging masama akong hari. Iba? Para bang, alam ko na pag naging masama akong hari, hindi ako pagpapalay kasi pinagpala yung nauna sa akin. Nakita ko naging masinurin, meron siyang blessings because of obedient. And how come na ako papalit ako, next in line ako, bakit hindi ko simulan din sa pagiging obedient para maranasan ko din yung naranasan nung ninuno ko na naging unang hari? Bakit kinakailangan masama kaagad ako? Which is naging resulta kaagad ng kanyang pagbaksak. Next example ka na, nakita mo na ito yung isa, pag mabuti ito, pag masama ito. Bakit patuloy pa rin na naghari yung kasamaan din sa mga ibang hari ng Judah? At lahat mo pwede sumagot. Amen. Sige pa, Joel. Ito po sa anak ni Solomon, si Rehoboam. Ito pong Rehoboam nga po ba yung anak ni Solomon? Opo, si Rehoboam po yun. Po. So nung lumapit sa kanya si Jeroboam, Opo. dahil sa pamumuno po ni Haring Solomon, na naranasan po nila ang bigat ng pinatupad
ng Haring Solomon sa kanila. Hmm. Pero nung si Rehoboam na po ang naging hari, ito nga po ang inahing ni Jeroboam na mabigat ang mga ipinatupad ng inyong ama sa amin. Pero kung pagagaanin nyo ito, paglilingkuran namin kayo. Sabi po ni Rehoboam. So, tingnan po natin yon. Inilapit na po sa kanya yung mga naranasan po na gaya po na sinabi ninyo na naging ibig sabihin naging malupit na po si Haring Solomon sa kanila. Subalit itong si Rehoboam ay parang dinoble pa po ang instead na ibaba, dinoble pa yung yung pagpapahirap or yung sabi nga po dun sa huli, kung kayo ay nilalatigo kayo ng aking ama, ako naman ay papaluin ko kayo ng latigong may talim, sabing ganyan. So, yun po. Minsan sa para bang minsan yung susunod na hari, para bang gagawa siya ng sarili niyang story. Tulad nun na mabigat na yung ginawa ng kanyang ama, lalo pa niyang pinamigat. Ayun, magandang pa. Nakita niya na yung consequences ng ginawa ni King Solomon. Bakit tinoble niya pa? Supposed to be maging mabuting hari. Dapat inapulis mo na yung slavery sa lalo pat sinasabi na sa iyo yung magiging sila sa iyo. Kumbaga pinauna na sila na kung pagagaanin mo ay kami maglilingkod sa iyo habang buhay. Subalit hindi po niya ginawa. Pagkus pinaano pa niya, dinoble pa niya yung pagpapatupad ng yung mabigat na pagpapatupad ng kanyang ama. Yan po. Diyan po kasi papasok yung nilamon na ng sistema, yung ng dating pamumuno, yung bagong mamumuno. So, ibig sabihin, nilamon na siya ng sistema at instead na baguhin niya yung bad na nakaraang pamumuno, ay lalo pang minasama niya yung pamumuno at ginawa pa niya ng hindi kaayon-ayon. So, mas hinigatan pa niya ang kasamaan doon sa naunang pamumuno. So, yun lang po. Ba't nawawala yun? We're all trapped sa tatlong, yung, kategorya. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. Kasi pagka naggera sila, maraming maaangkin eh. So, lust of the eyes. Yung pride of life, gusto nilang maghari habang buhay. Kaya, nakikipagkasundo sila sa ibang mga bansa. O kasama yung pagkakasundo doon, aasawahin yung asawa ng anak ng bansa na yun. Magkakasama sila, na-adapt pati yung mga yung kanilang faith, yung mga paganism na dadala po nila. At syempre yung sexual immorality, diba? Number 1 din yung idolatry na ayaw ng Panginoon. Pumapasok po yung lahat na yun. Yung tatlong kategorya, bumabagsak po sila doon. Because pa rin, nasan ng laman. So, yun lang. Kahit sa panahon natin ngayon, pastor na nga eh. Bumabagsak pa din. Di po ba? Madami. Mga mega churches. Makikita naman natin lahat sa TV eh. Nandiyan na sa YouTube, manood ka, buong storya, makapanood mo. Bumabagsak. Lust of the flesh, bumabagsak sa babae. Tapos, lust of the eyes,
ano yon, bang mga karangyaan sa mundo, tingnan mo, may mga sariling eroplano, mga malalaking bahay. Pwede naman silang tumira sa isang maliit lang na bahay lang. Sabihin, yung komportable ka, di ba? O, tapos yun, pride of life, talaga naman. Pumasok sa utak nila na sila na yung may-ari ng kanilang mga iglesia, ng kanilang mga panambahan, sila may-ari ng tithes and offering. Kaya po yun, lumalaking ulo. Kaya bumabagsak. Imbis na idolatry sa mga rebulto, nagiging idol nila yung sarili na nila. Idol sa pera, di ba? Tapong ano-ano pa. So, yun po ang talagang ikababagsak natin. Okay, Daddy? Ikaw? Sa madaling salita po ay nilalamon ng bawat isa ng kanilang pride. So, gaya nga ng mensahe ni God, ang pride ang siyang sanhi ng kasalanan at ang kasalanan siya nagpapalayo kay God. So, mas matindi kung nakakilala tayo kay God at mananatili tayong malayo kay God, nananatili sa atin ang pride. So, mas mabigat ang kaparusahan sa atin nun. So, yun lang po. O mapapansin po natin sa Old Testament po, ang lahat po ng lakad ng mga tao ay lakad sa laman. So, balik sa atin po bilang Kristiyano ngayon, ay mas lamang po yung lakad ng spiritual. Yan po. At may mga sumagot na po. At bigay ko lang po yung akin. Anyway, sabi ko nga, in your own opinion, let us use our opinion. Kung bakit may mga... Kasi ako, nagtataka ako, kung halimbawa na yung sinundan ko na boss ko dati, halimbawa, meron akong boss na in charge sa projects, no? Nakita ko pa paano niya gawin yung trabaho niya at nakita ko naman na naging effective at successful. So somehow, pag ikaw pumalit, almost gagayahin mo yung pattern niya. No? Maaaring i-improve mo pa ng konti, but definitely, hindi ka lalayo doon sa pattern niya. But look at this Kings. Ito kasi, hindi ito na yung ibang panahon. Hindi yung after na namatay ng king, bibilang ng mga 100 years, bakit natatanda? Hindi. Pag namatay yung king, papalit siya, and yet, iba yung klase ng pagmamalakad niya, which is 180 degrees na kabaligtaran nung nauna niya na hari na talaga naging successful. So, kaya ang tanong ko, kung nakikita mo at naranasan mo, sapagkat ikaw kasama nung araw, bakit suddenly, binago mo yung sistema? And it become worse. Hindi become better. Ako naniniwala ko na because of the culture, na na-adapt na po ng Judah, itong mga hari na ito, they have different practices. No? May mga sarili-sarili silang buhay na hindi naman yung during that time na may hari ng araw, yung susunod na hari ay susunod sa kanya. They have their own practices and culture. Ang problema kasi, ang culture kasi ng Judah during that time, nung pagkatapos po ni King Solomon, naging corrupt na ito. Marami na yung mga pagans sa paniniwala, marami na yung mga pagans sa mga practices, marami na yung mga illicit sex o mga sins na talagang hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon na na-justify nila na tama. Nangangulugan, in their own opinion, tama yung ginagawa nila. Tama sumamba ako kay Baal. Tama sumamba ako sa ganito. So, nag-stick na sila doon sa kanilang paniniwala. No? Hindi na sila namulat kung ano talaga yung kaparaanan na sa kanila. Na maaaring iniisip nila, okay, si Jehoshaphat, ganyan yung style niya. At meron siyang Diyos. Ako naman, meron na tinatawag na Diyos. Alam mo, pagkalaw po ako, pagpapalain ako nito. Kaya, kasi kumapit na yung culture sa paniniwala nila, naging part na ng bawat buhay po nila. Kahit delikado po yun. Kaya nga, inopen ko itong question na ito, no, let us break those kind of culture and traditions sa isang iglesia. Kasi we're not talking about kingdom here. We're talking about the church. No, ano man yung church na hindi natin kinukorek, ano man yung church na ina-allow natin na i-practice yung kanilang maling paniniwala, yung malaki-laki-laki po nila, hindi lang po sila magsasuffer. Definitely, the whole church will suffer. No, at tayo na binigyan ng Lord ng wisdom, anong gagawin natin? We should keep our mouth shut or we should close our eyes? Hindi pa pwede. Kasi mo na lang sila. Yun ang madalas kasabihin pag-pray natin sila. But definitely, hindi tama. Kasi kung ang style natin na ganito,
I do believe that those people na under ng mga masamang hari na ito, they keep on praying. Lord, baguhin mo yung hari namin. So, hindi pa pwede. Kailangan lang sabihin ng tao na nagkakamali ka. And that is the reason why during that time, sa panahon ng Chronicles at sa mga susunod pa natin ang propeta ang key person dyan. Kasi sila mismo nagsasabi ng mali yung paniniwala mo. But because nakalakihan mo na ayaw mo nang baguhin, ang ginawa mo, nagpatuloy ka lang nagpatuloy. Which mali yun. Dapat sa church, meron tayong nakalakihan, meron tayong na-adapt ng araw, na matagal natin pinapractice, then suddenly nalaman natin na mali pala. So because of pride, ang tagal ko nang pinapractice ito, 10 taon na ako ngayon pala, may mali pala. So dapat magkaroon tayo ng humility and humbleness. Sapagkat definitely kung wala mang propeta sa ating church, someone will use by God, by our God, para tayo akin. Yan man ay regular attendee, yan man ay naghuhugas ng pinggan, anyone pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Even the head pastor can rebuke that person para lang correctin siya ng ating Panginoon. And these people, they don't listen immediately. So, diyan papasok yung prayer with action. So, yun ang pinaka-the best. Yan. Kaya nga sinabi, di ba, sa New Testament, do not be conformed to the pattern of this world, but by renewing of your mind. So, same po, naging yung pattern ng kaisipan nila during that time, ando doon na dahil na nahaluan na ng paganism at naging parang normal na yung mga ganong practices. Kung maalala nyo, may isang hari, nakalimutan ko yung pangalan, yung nanalo siya sa gera, sinumpa niya sa Panginoon na kung sino yung sasalubong sa kanya, iaalay niya sa Diyos. Diba, sinalubong siya ng anak niyang babae. So, kasi po, yung panahon na yon ay talaga namang talamak sa lugar nila yon. Kaya parang na-adapt nila. Kaya po kailangan talaga i-renew. Yung word po na renew from the word re at saka new. Kumbaga, babalik ka dun sa dati. Kumbaga, i-renew. Siya bumaba bago siya inaalay ni Jephthah. So, yun po, yung kung ano kasi yung mga nakakasanayan, katulad ngayon, di ba? Parang sa mga pelikula, mga kabit-kabit, normal na, di po ba? Yung matapang pa si second wife, kumbaga yung kung ganyan, parang nagiging normal na kasi sa atin, natanggap-tanggap na. Tingnan mo yung glutinous, parang malagkit, no? Gluttony, sorry. Malagkit. Yung gluttony, yung mukbang, di ba? Parang normal na yung pagkain ng gano'n, yung binge eating. Pero kasalanan sa Bible. Pero tayo, ina-accept natin ngayon sa panahon na yun. Kasi yun ang uso, di ba? Parang yung mga yung punchline, yung mga sa anong tawag doon, Ate Rona, yung mga sa punchline na mga comedy bar. Di ba? Pinahamak-hamak nila yung talagang ino-okray nila ng todo. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong nandidibak ng tao. Pero sila pinagkakakitaan nila yun. Normal na ngayon sa atin yun. So, ito po yung mga bagay na bullying, yung pagbubullying. Di ba, bullying na nakakatawa daw. Pero wag ka. Yung mga nabully dun sa mga ganung lugar, pag uwi, may mga nagpapakapatay. Dahil na sobrang bully, biglang na-expose yung kanyang awareness na ganito pala may tsura ko. Kasi parang nilibak ng todo, no? So, yun po ang sinasabi ng Bible. Do not be conformed to the pattern of this world. Kahit ano pang usong ngayon, ito yung in. Kasi baka i-cancel ako pag hindi ako i-block. Bablock ako ni Kuya Manny pag hindi ako sumang-ayon, parang ganyan. O kaya, i-restrict ako, hindi na nila ako kaibigan pagka hindi ako umayon sa kanila. So, hindi po. Di baling mag-isa na ako, basta't kasama ko ang Panginoon at sinusunod ko po ang Panginoon. So, yun po. Baka meron po pang, may tanong kapatid? Yeah. Next po natin. Next. Asan na? Nakashare ka pa? Oo, nakashare pa yan. Yan, last question. Last question po. In life of King Hezekiah, who experienced life extension, is God not being honest to His words? Yung pong si King Hezekiah, natandaan niyo po na ituro po natin yun sa Nehustan. Siya po yung Amen. yung kay
yung snake pole ni Moses. Snake pole ni Moses. Siya po yung bumasag nun, siya po yung nanira nun, at saka lahat ng mga incense, yung mga idols at saka mga pinagsusunugan ng mga incense, so talagang tinibag niya, pati yung mga poste na pinagtatayuan talaga ng damba ng mga rebulto nila, Asherah at saka ni Baal, sinira niya. So, ang sabi po doon kasi, di ba, mamamatay na siya. Pinapunta si Prophet Isaiah na mamamatay na siya. Pero nung siya ay humarap sa dingding, sa wall, at nanalangin, umiyak doon at sinabi niya na naging matapat naman siya. Antimano, binawi ng Panginoon ang kanyang immediately, dinagdagan ng 15 taon, no, ang kanyang buhay. Sinungaling po daw ba ang Panginoon nung sinabi niyang mamamatay siya? Bakit biglang binago niya? Anyone? Ako pa sa opinion, ako po hindi. This is what it calls our faith. Kasi diba, we are saved by our faith. We are saved by grace, and at the same time, yung faith po natin ang pinaka ninanais ng ating Panginoon sa atin. Hindi niya kailangan yung works natin, kailangan niya yung faith with works natin. So sa opinion ko po regarding sa pinakita ni King Hezekiah, dahil naman po obedient siya for so long and he committed a mistake, not much naman po compared to other kings, nakita ng Panginoon naman po yung goodness niya. God is always a just God. Hindi po siya yung nagja-judge ng yung pakilig. He is always just. So siguro sa nakita niya, dahil tiningnan niya rin po yung track record ni King Hezekiah, na marami po rin siyang ginawa, and at the same time he repented. The main point and the main course ng kanyang extension of his life is yung pag-acknowledge niya sa kanyang kasalanan at paghingi ng patawad. The same thing with the heart of David. Kaya si David, naging binansagan siya na siya yung sumusunod sa puso ng ating Diyos dahil he always repent whenever he sin. It doesn't mean na hindi sila nagkasala. They sin, yet they repent and they ask for forgiveness. So yun po yung nakikita kong main factor why God is because of if we are willing to acknowledge our sins and repent on it, then God is merciful to us. Even sa new generation, sa ano na natin ngayon, sa life na ng bagong henerasyon. Say, within our life na tayong mga nakaka ng grace ng Panginoon. Amen. Mahusay. Sino pa? Mahusay. Opo, kayo, Joel? Yes po. Kahit na ano pong isipin or kung siya ba ay sinungaling or ano po ba sa atin? Siya po ay Diyos na kaya niyang ibigay lahat ang gusto niya. Hindi po ba? Kung titingnan po natin, hindi ko lamang po matukol pas yung nagtanong po na kung paano naman ang taong ito, yun po ba yung nagkanulo sa kanya o yung gano po sa kanya? Meron po hindi ko lang po maano na nagtanong po ang isang hindi po alam kung apostol yun or inalimbawa po niya yung isang taong nagkasala na paano naman po yung taong ito. Then naalala ko lang po na sabi ng Panginoon, ano naman sa'yo kung bubuhayin ko siya? Sila James po yun. Yung magkapatid, nagtanong po. Sabi niya, ano naman ngayon, kumbaga kasi ang sinasabi doon, hindi inire-reveal. Kumbaga, may mga bagay na nire-reveal ang Panginoon talaga. No, di ba? So ngayon, kung hindi inire-reveal sa'yo, hindi pa panahon. Kasi tingnan po natin ang Bible, sabi nga nila, kumpleto na di po ba? Ngayon,
mas mapalad talaga tayo, di ba? Kasi kumpleto na eh. Yung hindi ni-reveal dun sa tao na yun, ni-reveal na sa atin. Kasi hindi naman talaga namatay naman talaga si John the Baptist eh. John the Beloved. Ang tinutukoy po doon ay si John the Beloved na hindi, ang sabi na hindi mamamatay. Namatay naman po talaga siya, pero sa katandaan, ano. So, talaga pong ganun. Pagka ang Panginoon ayaw pa i-reveal sa'yo, huwag mong i-reveal. Di po ba? Pag hindi po nasabi sa Biblia, huwag po nating, yung maraming mga nagpo-play know it all eh. Alam nilang lahat. At sagot lang na sagot. Pero ang totoo, wala silang alam. Kasi nagpo-pretend na may alam, sasagot sa bagay na hindi nila alam. Nakakaya po yun sa Panginoon. Apo, sino pa magdadagdag? Susundan ko may sagot po ni Ate Rona. Sino pa pong, wala pong right or minus wrong or idea po, opinion. Bakit po, sa palagay po ninyo, para bang somehow nagsinungaling ang Diyos dahil pinalin niya yung kanyang salita na hindi pala namatay, binigyan niya pa ng 15 years na extension? So sa dahilan nga bandang huli ay nagrepent si yung hari kay God nung binigyan siya ng karamdaman ni God sa pamamagitan ni propeta, sino ba yung propeta? Isaiah. Pagkikipag-usap ng dalawa ay napag-alaman niya na tinaningan na siya ni God na siya ay mamamatay na, subalit sa huling sandali ay nagrepent siya kay God. Kaya binigyan siya ng karagdagang 15 years. So yun ang sa atin, sabi nga ni God, mapalad yung nauna kung sila mapalad yung mapalad yung nahuli kung sila'y nauna. Kaysa doon sa nauna, subalit sila'y nahuli. So, same lang ng senaryo. So, ibig sabihin, walang pagsisinungaling doon. Ang pagiging Diyos lang ni God ang pinakita doon sa hari. So, kaya binigyan siya ng another 15 years. At siya pinagaling mismo. At dyan na papasok yung natural medicine at diyan papasok din po yung prayer. So yun po. So, marami po. Ito karagdag. Naalala ko po yung yung pong harvested ng ubasan. Yung pong naghanap ng mag-harvest, yung pong naghanap ng mag-harvest ang may-ari ng ubasan. Okay. Meron po siyang natagpuang una na mag-harvest. Ito po ay nagkaroon sila ng kasunduan na sila yung babayaran ng isang denaryo sa loob ng araw. So, may sumunod po na manggagawa na ganun din po ang senaryo na sinabi pumunta ka sa ubasan ko at babayaran kita ng sapat. Subalit ito pong huling nakita niyang manggagawa, halos buong maghapon ay nakatambay lang. Subalit yun ay matatapos na ang isang araw. Isang oras na lang, matatapos lang isang araw. Subalit kinontrata pa rin niya. Inutusan pa rin niya na pumunta kayo sa ubasan ko at babayaran ko kayo ng sapat. So kung titingnan po natin doon, yung pong buong araw na nagtrabaho at doon sa isang oras na nagtrabaho, wala po doon sa manggagawa, wala po sa kanya ang tagal or layo ng pinagtrabaho, basta ang pinangako niya, babayaran siya ng tapat. Subalit, ito pong mga nagtrabaho ng buong maghapon, nakita nila
nakita nila nung magbayaran na, yung unang binayaran, yung 1 oras na nagtrabaho ay binayaran po ng 1 denaryo kahit 1 oras lang ang ano. So, nagano po itong buong maghapon na nagtrabaho, mas malaki siguro ang babayaran sa atin dahil tayo buong maghapon tayo. So, nung sila po ay pasaorin na, 1 denaryo din po ang ibinayad. Subalit sila ay nagalit, nagreklamo na bakit sila, maghapon silang at ang huling nagtrabaho 1 oras lang. Ngayon, ang sinabi po ng manggagawa na iyon na hindi kita, para bang ang sinasabi parang nadaya sila, hindi kita dinadaya. Kung ano yung pinag-usapan natin ay ibinigay ko sa iyo. Ngayon, doon po sa huli na na 1 oras lang at sinabi doon sa buong maghapon, ano naman sa'yo kung binayaran ko ng 1 denaryo ang 1 oras na nagtrabaho lang. So kaya doon po makikita po natin na ang kabutihan po ng Panginoon talagang kaya niyang gawin at kaya niyang gawin ang lahat ayon dun sa kanyang gustuhin. Ayun po. Okay po, salamat po sa paliwanag mo natin, Rona, Project, Kuya Manny, at sa mga nakikinig po. At ako na po nasagot para kasi medyo late na tayo. Ang sabi kasi sa Biblia, ang Diyos mismo nagsabi na in-appoint daw sa isang tao ang mamatay, and after that, judgment. Either judgment or reward ang pinakano po doon. So kung tutingnan po natin, walang binayolate ang ating pong Diyos. At hindi naman sinabi niya kay King Hezekiah na, sige, dahil nanalangin ka, hindi ka na mamamatay. That is the violation po ng kanya pong batas. No, even those people na si Prophet, yung pong nag-train kay Isaiah, kumuha ng double portion. Isaiah, tsaka si... Hindi sa Isaiah yan. Si Prophet si Enoch, no? Yung Enoch at yung isang propeta na kinuha ng Lord na ang kanya tinitrain nag-double portion ng si Elijah. Yun. Si Elijah po at si Enoch. Ito po yung mga taong dinikla sa Bible, sa Old Testament, na hindi namatay. Pero hindi binayonit ng Diyos po yun. Later on po yan, mamamatay po yan. May purpose po sila. So, hindi binayonit ng Diyos at hindi siya nagsinungaling sa kanyang salita. Nung sinabi niya na mamamatay ka na ngayon, as in-extend po niya. Let us remember, it is God Himself who appointed a person to die. Siya nag-a-appoint po niyan Siya nagtatakda po ng kamatayan na yan. So, alam po ng atin pong Diyos po yan. So, ang ginawa lang po is, in-extend lang po yung kanya. No? Because tama sinabi ni Ate Rona, Ate Kuya Joel, no? Na hindi natin pwedeng question at the same time, because yung faithfulness na ginawa, for rewarding kasi. Diba? Kung akong tatay, at sinasabi yung aking matapat na anak, na extend mo pa yung ganito, sino ako para tanggihan siya? No? Ayun ang pinakano kasi dyan, pinakita lang po dito. Let us remember na ginagamit kasi ng iba pong pilosopo, na ang sabi, ang Diyos daw, hindi katulad ng tao, na pabago-bago isip, kaya ginagamit po yan. Hindi po yung pwedeng applicable sa lahat ng bagay. Again, ang Gomora, right? Sabi ng Diyos, susulungin kayo. Pero sabi niya, sige, pag nakakita ako ng 20, nakakita ako ng ganyan, 50, kawaban-kawa, hindi ko susulungin. So, nangangulugan, pwedeng baguhin because of someone nag-intervene o nag-intercede. No, pero during that time, wala nag-intercede. It is Hezekiah himself ang nag-request sa atin pong Panginoon. At sabi nga ng kapatid natin ngayon, nakita yung record. Ang ganda naman ang record nito pagbigyan natin ng panibagong 15 years. Kaya kailangan maganda record natin. Oo, kaya sabi sa inyo. Kaya ang ano po dito, hindi po kasi ginagamit minsan yan, mga kapatid.
na para alam natin paano yung depensa. Uy, ang Diyos ko, bago-bago naman ang isip niya. Kasi kaya saan mamatay. Hindi naman siya namatay. So, nangangahulugan, nagsisinungaling siya. Hindi po pagsisinungaling po yun. Hindi po binayulit ng Diyos ang kanya pong mga salita at ibig yung kanya pong batas. Opo. Mamamatay din po yun. Yan ang pinaka. So, happy lamang, in-extend lamang po yun. At karapatan ng Diyos po yun. Kung sino man ang pwede yung siya i-extend na kanya. Ay, dagdag ko din. Yung kaninang umaga dito, na-exhort natin sa vlog natin. No? Ang sabi doon, for me to live is gain, for me to live is Christ, but to die is gain. So kasi habang buhay ka, may kapakinabangan ka sa Panginoon. So si King Hezekiah, since mabuti siyang hari, at kung i-extend ang buhay niya ng Panginoon, kapakinabangan sa Panginoon yun. Dahil maililid ni King Hezekiah yung sambayanan ng Israel na Juda pala, na talagang makasunod dun sa kalooban ng Panginoon. Kasi diba siya ngayon nagtanggal na lahat ng mga revolto dun eh. Tapos muling nanumbalik sa pananamba sa tunay ng Diyos ng mga tao. Kaya po, kapag tayo in-extend yung nagkasakit tayo, pinagaling tayo ng Diyos, kahit malala pa yun, may purpose kasi ang Lord eh. So, para magbigyan siya ng glory sa pamamagitan ng buhay mo. At para i-share po natin yung gospel sa maraming tao. Kaya, gandahan natin yung records natin, track records natin, para mahaba-haba po ang buhay natin. Diyan papasok yung pinaka-bonus ni God. May bonus. Bonus? Ayan, triple bonus po yun. Isa-isa lang po. Si Ate Rona muna, Ate Rona. Yan po yung when you sowing and reaping po yan, pass. Sa akin po, in my own personal explanation, it is always go to the sowing and reaping. Whatever we plant, we will eat. It happens to be that King Hezekiah had planted so many goods. That's why, when God saw his track record, hindi niya ginudge si Hezekiah ng yung pagkakamali niya in frontong hindi pagtupad. Kumbaga, God, yun nga, always ko na sinasabi na our sin will be way upon what we have done in our brethren life. Kasi nga, yung an example din ni Kuya na yung mga manggagawa na dumating na 1 hour, God doesn't see kung gaano makatagal naglingkod. Ang kanyang kinakikita is yung ending ng paglilingkod mo, kung nagpatuloy ka ba doon sa purpose niya or tumiwalag ka. Kasi there are a lot of people that they started good and then eventually they die bad. And meron namang napakasama and then eventually they become so good. So yun yung pinaka-essence ng pagpapala na makukuha mo sa Panginoon. When you turn around 180 degrees on what you are doing in your past life and you devote yourself to God, then you will receive your glory. At pag namatay ka na mabait ka, for sure you will have your yung reward. Kasi hindi na ulit sinasabi ni Kuya Manny na yung mga nauna nagiging huli at yung mga huli nagiging na. Thank you very much. Napakalinaw po. Ano ko yun, tawag dito, i-conclude ko, no. Ang sabi ng God is not interested on how you started, but God is interested on how you will end as a Christian. Okay, amen. Ganda, amen. Kuya Joel, last. Okay, kung pahaba lamang po ng buhay ang pag-uusapan, wala pong ibang sinabi ang Panginoon din na mahalin mo ang iyong mga ama't ina, pahabaan ko ang iyong buhay. Tama. At tayo napalak na po, medyo. At gutom na po kami. Napasarap tayo. Salamat po. Tapusin po natin sa panalangin isang short na prayer po. Lord, salamat muli, Panginoon, sa online Bible study po namin. Indeed, Father God, for those information, interactive, yung mga sinishare po about kapatiran, it's really a big moral, big po sa amin po, Father God, na siya po nag-aaral na itong salita. Mayaan mo, Lord, na sa mga darating po namin mga online BS po, Lord, I'm expecting more participation po about kapatiran. Alam ko naman, Father God, that you give them, Lord, wisdom. At so happen lang maaari siguro na
tinatansya pa nila, Panginoon, yung kanila pong pagsagot. But definitely, give them the boldness, O Lord. Give them, Panginoon, the courage, Father God, to share ano man yung natutunan po nila. Ano man yung mga bagay na matututunan po namin sa kanila po mga sharing. Pagpalain mo, Panginoon, ng gabi nito sa bawat sa po sa amin. Sa lahat po ng mga kapatid po namin, nakasama po namin, Lord, ay we declare in the name of Jesus na ibigay niyo, Panginoon, yung desire ng kanila pong mga puso. Yes, Lord. Sa pagtulog namin, Panginoon, kaya mo, Lord, nakasama ka namin, Father God. Bigyan mo ng ngiti yung amin pong mga bibig kung sa ganun ay pag-gising namin, andun pa rin po yung ngiti po namin. Salamat po. We bring back to you the glory, the praise, and adoration in Jesus' mighty name. Amen. God bless po sa inyo lahat. At medyo na-extend na po. Sorry po, na-extend. God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Good night. 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 Good night.